Uy, makabuhi na. Lululululul. Birthday ni Daddy kahapon kaya dumaong sa kulungan ng mga manok na hindi sa kanya. Tiningnan lang niya kung meron na ba na pwede lulutuin. Natakot ang mga manok kaya ayaw lalapit sa kanya. Kaya sinirado na lang niya ang kulungan, baka makawala pa at hahabulin pa siya ng binugha ni Papa. Nakaligtas ang manok ngayon pero sa susunod na araw ay hindi na yan makawala sa maywagang kawali ni Papa. Gumayak na nga kami papuntang palengke para doon na lang maghahanap na mailuto. Nandito na ako sa malayo, may sumigaw pa na pahabol sa pagbili. Kaya nagsisigawan na lang kami kung babalik pa ako, makikita pa ako ni Aling Maliit. Nakalabas ako ng gate pero si Daddy ay nasa loob pa. Hinintay ko muna saglit para magsabay na kami. At uutusan ko rin yan na ipakuha ang cellphone ko na aking sadyang iniwan para lang i-video kami palabas ng gate. Minsan lang kami magkasama ni Daddy dahil busy sa kanyang trabaho kaya sulitin natin ang mga araw na wala siyang pasok. Nagkataon ngayon na umaga na nakauwi dahil nag-inventory kaya hindi siya pumasok. Hapon na sa mga oras na yan kaya natulog na siya kanina. Sumakay lang kami ng motor at doon sa kanto ay jeep naman ang aming sinakyan. Malapit lang ang palengke dito kaya nakarating na kami. Diretso na kami doon sa may karnihan. Nakahanger ang mga karning baboy para hindi ka na mahirapan sa pagpili. Bumili lang kami ng 2 kilo. At sa tabi nito ay may mga lamas kaya nagbili na rin si Daddy. At sa unahan ay may nakita kami na yellow pin. Masarap ito iihawin kaya binili ko na rin. Napakadali lang namin sa palengke kaya nakauwi na kami kaagad. Kung magtatagal ka doon ay tiyak na mauubos ang dala mong pera kasi maraming prutas at marami ding pwedeng mong bilhin. Nauuna pa dyan si Daddy kasi nagbayad pa ako sa motor na sinakyan namin kaya hindi na kami nagsabay sa paglalakad. Pagdating ni Daddy ay diretso na siya sa lababo namin sa labas at andito naman si Papa ay naghuhugas ng pinggan para daw maayos na pagdating namin wala na kaming huhugasan pa. Hinugasan na ni Daddy ang mga isda na aming binili. Pinalinisan na namin dun sa talipapa kaya naghugas na lang siya. Natapos na si Daddy maglinis sa isda at karne habang ako naman ay inaisikaso ko ang aking isasampay. Pinaikot ko ito kanina bago ako umalis kaya insakto pagdating ko ay tapos na. Kahit iiwanan ko ang aking labahin ay maghihintay pa rin kailan ko siya babalikan. Sana all balikan. Naglalaba lang, may pahugot pa ang kumari nyo. Ayan, pagkatapos kong magsampay ay pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Habang si Daddy naman ay nagsindi na ng uling para mag-ihaw. Madali lang natapos mag-ihaw si Daddy kasi dinamihan ko ang uling sa pagbili para maluto ang pinakailalim ng isda kasi may kalakihan ang nabili ko. Nasa 2 kilo 1 piraso lang. Pagkatapos mag-ihaw, ayan, kainan time na. Siyempre, manalangin muna bago kakain. Pasalamat sa mga blessings na natanggap natin araw-araw. At ayan, kainan time na. Pasensya na sa aming lamisa na all around. Pwedeng higaan, pwedeng upuan at pwedeng kainan. Kama po ito ni Ate Miss, pinalabas niya kasi gusto niya palitan ng maliit para may space ang kwarto niya. Maganda naman ito kainan ng pangmaramihan, yun nga lang ay gagapang ka dito para maabot mo ang ulam na nasa gitna. Hindi kagaya ng lamesa na tatayo ka lang para abutin. Dito ay kailangan mong gagapangin sa sobrang baba nito. Kahit kunti lang ang pagsaluhan namin ay napakasaya na. Kahit ganito lang kasimple ay nairaos namin ang birthday ni Daddy. Thank you Lord sa blessings at nadagdagan na rin ang edad ni Daddy. Yun lang, salamat.